Ang kumpletong Stranger Things Season 1 mula Episode 1 hanggang Episode 8 ang mapapanood yung Tagalog recap sa video na ito mga Juan. Ang TV program na ito ay isang horror mystery sci-fi thriller na na-release sa taong 2016. Demogorgon. What? I know you did something to me. Some nerdy science shit to make me do. Huwag na nating patagalin pa mga Juan at simulan na natin ang ating malupit na palabas. Ang layunin ng channel na ito ay upang mas maunawaan sa Tagalog at mas ma-enjoy ng marami ang mga paborito nilang pelikula at mga palabas sa maiksing oras lamang. Wala po kayong mahahanap ng mga full movie sa channel na ito dahil labag po ang mga ito sa patakaran ng YouTube nang walang hinahawakang copyright. Noong November 6, 1983 sa Hawkins National Laboratory, ang isang scientist ay nagmadaling tumakbo papasok sa kalapit na elevator subalit mabilis na inatake siya sa loob ng isang misteryosong nilalang. Samantala ang mga kabataang sina Mike Wheeler, Dustin Henderson, Lucas Sinclair, at Will Byers ay naglalaro ng Dungeons and Dragons board game sa basement ng bahay ni Mike. Pero hindi nagtagal ang ina ni Mike na si Karen ay sinabihan siyang pauwiin na ang mga kaibigan niya dahil gabi na. Mabigat ang kalooban na pinauwi nga ni Mike sina Lucas at nagbike ang grupo pauwi. Kalaunan ng mag-isang napadaan si Will sa tapat ng laboratory ay biglang nakaharap niya sa kalsada ang nilalang at sa labis na gulat ay bumagsak ang binatilyo sa katabing kakahuyan. Nagmadaling tumakbo si Will pauwi ng kanilang bahay na kasalukuyang walang ibang tao at laking gulat niyang makita uli ang nilalang sa bakuran nila. Pagkatapos ay sinubukan ni Will na tumawag sa 911 ngunit hindi ito gumagana at nakita niyang nagbukas ng kusa ang lock ng pinto. Tumakbo naman si Will papasok ng shed nila upang kumuha ng baril at ng mga bala subalit nakita niyang nakapasok roon ang nilalang at kalaunan ay biglang nawala ang binatilyo pati na ang nilalang. Kinaumagahan ang ina ni Will na si Joyce ay napansing wala ang anak sa kwarto niya at tinanong ng ina kay Jonathan kung umuwi ba kagabi ang kapatid niya. Ngunit hindi alam ni Jonathan dahil nag-overtime siya kagabi sa trabaho niya. Tinawagan naman ni Joyce si Karen subalit nalaman niya ritong hindi nakitulog sa bahay nila si Will. Sa kasalukuyang iyon ang grupo ni Dr. Martin Brenner ay nagsuot ng mga hazmat suit bago nila pasukin ang basement ng Hawkins Laboratory. Pagkatapos ay nakakita sina Brenner ng isang malaking butas sa pader na nababalot ng kakaibang bagay kung saan nagmula ang nilalang. Maya-maya pagpasok sa police station ng Chief of Police na si Jim Hopper ay nakita niyang hinihintay na siya ni Joyce sa opisina niya at pinakiusapan siya nitong hanapin si Will. Samantala sa Hawkins High School, ang ate ni Mike na si Nancy ay nakipagkita sa boyfriend niyang si Steve sa palikuran upang makipaghalikan. Pagkatapos ay napagplanuhan nilang magkita mamayang gabi upang sabay na mag-aral. Maya-maya ay habang nasa school sina Mike ay pinunta sila ni Chief Hopper sa opisina ng teacher nila upang alamin sa kanila kung anong nangyari kagabi kay Will bago siya mawala. Ngunit ang pagkakaalam lang ni Mike ay tinahak ni Will ang kakahuyang tinatawag nilang Mirkwood pauwi sa bahay niya. Sa sunod na eksena ang dalagita na nakasuot ng isang hospital gown ay naisipang pumasok sa kalapit na diner at mula sa kusina ay kumain siya ng mga fries. Ngunit ang may-aring si Benny ay nakita ang dalagita at agad na napigilan niya siyang makalayo. Kalaunan ay dahil naawa sa dalagita si Benny ay binigyan niya siya ng bagong kasuutan bago pakainin uli. Nakita naman ni Benny sa kamay ng dalagita ang tattoo na may nakasulat na 11 at nasabi niyang 11 ang pangalan niya. Pagkatapos ay tumawag si Benny sa social services upang magpatulong sa sitwasyon ni 11. Sa sunod na eksena ay habang hinahanap ni Jim si Will sa kakahuyan ay nakita niya ang bumagsak na bike ng bata. Pagkatapos ay dinala ni Jim ang bike kina Joyce at nag-imbestiga siya sa loob ng bahay nila. Maya-maya habang hinahanap ni Joyce si Will sa kagubatan ay pinasok ng ina ang nagawang maliit na bahay ng anak na ang Castle Byers ngunit nakita niyang wala siya roon.
Pagsapit ng gabi ay nagsagawa ng search party sina Chief Hopper at ang karamihan sa mga kapulisan upang hanapin si Will sa kakahuyan. Sa kasalukuyang iyon ay umakyat si Steve sa bubong ng bahay ni Nancy upang palihim na makapasok sa bintana ng kasintahan at upang sabay na mag-aral sila. Maya-maya ay dumating sa diner ni Benny ang babaeng mula sa social services, ngunit pagpasok sa loob ay binaril nito ang lalaki. Ang dalawang agent naman ay sinugod si Eleven sa kusina pero pagpunta roon ni Brenner ay patay na ang dalawa at nakatakas ang dalagita. Kalaunan ay biglang nakatanggap ng tawag sina Joyce at tila narinig niya ang paghinga ni Will subalit biglang nasaktan siya sa malakas na kuryenteng lumabas mula sa telepono. Ilang saglit ay naisipan ni Mike na hanapin si Will sa kakahuyan ng Mirkwood at kalaunan ay kahit pa umuulan ng malakas ay nagpatuloy na hinanap ng tatlo ang kaibigan nila. Hanggang sa hindi nagtagal ay nakita ng grupo sa daan si Eleven. Sa sunod na eksena ay dinala ng grupo si Eleven sa basement ni Mike at binigyan siya ng mga bagong kasuutan. Ngunit habang nagbibihis si Elle ay pinaghinalaan ni Lucas ang dalagita na isang takas mula sa mental hospital. Gayunpaman ay napagkasunduan ng tatlo na palihim na panatilihin si Eleven sa basement habang hinahanap nila si Will. Kinabukasan ay sinabi ni Chief Hopper kina Joyce na hindi pa rin nila nahahanap si Will at kinuwento ng babae sa kanya ang hinihinalang pagtawag sa kanila ng anak niya kagabi. Samantala si Mike ay sinabi kay Eleven na plano niyang magpatulong sa ina niya upang maibalik ang dalagita sa pinagmulan niya. Ngunit nasabi ni Elle na may mga masasamang taong naghahanap sa kanya na posibleng patayin siya at pati na sila. Sa sunod na eksena ay narinig ni Dr. Brenner sa isang audio recording ang pag-report ni Joyce sa mga pulis na tumawag sa kanya si Will. Maya-maya ay habang walang tao sa bahay ni Joyce ay pinasok ito ni Dr. Brenner habang nakasuot ng mga hazmat suit. Pagpasok nila sa shed ay nakakita sila ng kakaibang likido sa pader. Sa kasalukuyang iyon ay nakita ni Chief Hopper si Benny sa restaurant niya na wala ng buhay at pinalabas ni Brenner na binaril nito ang sarili. Ilang saglit ay naisipan ni Mike na ipunta si Eleven sa kwarto niya at mula sa isang litrato ay tila nakilala ng dalagita si Will. Kalaunan ay pinunta rin ni Mike sina Dustin sa kwarto niya at sinabi sa kanilang tila kilala ni Elle si Will, ngunit na-realize ni Lucas na posibleng may kinalaman si Eleven sa pagkawala ni Will dahil nakita nila siya sa Mirkwood kung saan nawala ang kaibigan nila. Pero nang sasabihin ni Lucas kay Karen ang tungkol kay Elle ay malakas na sinarado ng dalagita ang pinto gamit ang kapangyarihan niya at biglang nagdugo ang ilong niya. Sa kasalukuyang iyon ay matapos bumili ni Joyce ng panibagong telepono ay agad na kinabit niya ito sa pader ng bahay nila. Sa sunod na eksena ay in-interview ni Chief Hopper ang loyal customer ni Benny na si Earl at nabanggit ng lalaki na kahapon lang ay nahuli ni Benny na kumakain sa kusina niya ang isang batang lalaking may manipis na haircut. Si Jim naman ay nasabing posibleng si Will ang bata. Kinagabihan ay nasabi ni Mike kay Eleven na napagdesisyonan na nina Lucas na hindi na siya ipagsabi kahit kanino. Ilang saglit ay nasense ni Elle ang figure na ginagamit ni Will sa board game at gamit ito ay nalaman niyang buhay ang binatilyo at nagtatago siya mula sa isang halimaw. Si Dustin naman ay tinawag na Demogorgon ang nilalang mula sa nilalaro nilang board game. Samantala habang patuloy na hinahanap ni Chief Hopper si Will sa kakahuyan ay nakita ng tauhan niya ang piraso ng tela na katabi ng isang tunnel. Pagkatapos ay napansin ni Jim na nagmumula ang tunnel sa Hawkins Laboratory. Maya-maya si Nancy at ang kaibigan niyang si Barbara ay nagtungo sa house party ni Steve. Kalaunan ay binutas ni Steve ang gilid ng bote ng alak at dito siya uminom. Ginaya naman ni Nancy si Steve at mabilis na nainom niya ang alak bago hikayatin ng dalaga si Barbara na bumutas rin ng bote. Ngunit biglang nahiwa ni Barbara ang palad niya. Sa kasalukuyang iyon ay kumuha si Jonathan ng mga litrato sa kakahuyan kung saan bumagsak ang bike ni Will. Pero nang nakarinig si Jonathan ng mga sigaw sa di kalayuan ay napansin niyang ang mga ito pala ay sina Nancy sa house party ni Steve. Palihim na kumuha si Jonathan ng mga litrato ng grupo sa party at kalaunan matapos mag-swimming ni Nancy ay nagtungo siya sa silid ng kasintahan. Subalit habang siniset uli ni Jonathan ang kamera niya ay tumulo sa swimming pool ang dugo ni Barbara at mabilis na inatake ang dalaga ng nilalang at nawala siya sa pool. Samantala matapos maghintay ni Joyce ng mahabang oras ay nakatanggap uli siya ng tawag at narinig niya ang boses ni Will na tinatawag siya bago uli masaktan ang babae mula sa malakas na kuryenteng lumabas sa telepono. Pagkatapos ay napansin ni Joyce na biglang nagbukas ang ilaw sa silid ni Will at pagbukas ng pinto ay nakita niyang tumutunog ang radyo. Subalit pagtigil ng tugtog ay tila may isang nilalang na nais na lumabas mula sa pader at tumakbo siya palabas ng bahay. Pero nang tumunog uli sa silid ang radyo ay pumasok si Joyce ng bahay. Sa kasalukuyang yon ay habang binibigay ni Nancy sa boyfriend ang virginity niya ay nagising si Barbara sa isang madilim na bersyon ng swimming pool ni Steve na nababalot ng maiitim na bagay. Sinubukang tumakbo ni Barbara ngunit malakas na hinili siya ng halimaw pabalik ng swimming pool.
Kinaumagahan ay nakita ni Jonathan ang ina na sinusubukang kausapin si Will mula sa mga lampara ng bahay nila dahil napansin niyang kinausap raw siya rito ng anak. Pero hindi naniwala si Jonathan sa ina at pinakiusapan niya siyang matulog na. Maya-maya ay pinahintulutan sina Chief Hopper ng management na mag-imbestiga sa Hawkins Laboratory at nag-inspeksyon sila sa kabilang parte ng tunnel. Ngunit wala silang nakitang kakaiba mula sa security footage kung kailan nawala si Will at napansin ni Jim na nagsisinungaling sa kanila ang management ng laboratory. Kalaunan ay nagtungo naman sina Chief Hopper sa library at mula sa system roon ay nakita nila ang mga di umanong mga ilegal na pag-eksperimento sa mga tao ng Hawkins Laboratory. Pati na ang pagkuha ni Dr. Brenner sa anak ni Terry Ives upang isailalim sa isang mind control experiment, samantala si Nancy ay napansing hindi niya makita sa school si Barbara at nalaman niya mula sa ina ng kaibigan na hindi pa rin siya umuwi mula kagabi. Kalaunan ay habang dinidevelop ni Jonathan ang mga litratong nakuha niya kagabi ay napansin ito ng isang kaklase nila. Ilang saglit ay galit na hinarap si Jonathan ni Steve at kinuha ang bag niya. Nakita ni Steve sa bag ang litrato ni Nancy na nakasuot lang ng bra at inis na pinunit ito ng binata at hinulog pa ang kamera ni Jonathan. Pero napansin ni Nancy ang litrato ni Barbara at kinuha niya ang ilan sa mga ito. Ilang saglit ay bumalik si Nancy sa swimming pool ni Steve upang hanapin si Barbara ngunit nakita niya sa di kalayuan ang walang mukhang nilalang at tumakbo siya palayo. Samantala kasama si Eleven ay pinagpatuloy ni na Mike na hanapin si Will at maya-maya ay pinunta ni Elle ang tatlo sa bahay ng kaibigan nila dahil nalaman niyang doon siya nagtatago. Kalaunan ay napansin ng grupo ang mabilis na pagdaan ng mga pulis at agad na sinundan nila ang mga ito. Maya-maya pagdating ni Chief Hopper sa insidente ay nakita nilang natagpuan ng mga state troopers ang labi ng isang batang lalaki sa ilog ng Sattler's Quarry. Pagdating ni na Mike sa lugar ay nasabi ni Lucas na si Will mismo ang natagpo ang labi sa ilog. Labis na nagalit naman si Mike sa pagsinungaling ni Eleven na buhay pa si Will at inis na inalisan niya ang grupo. Sa sunod na eksena ay nagset si Joyce ng napakaraming Christmas lights sa buong bahay nila at ilang saglit ay napansin niyang kinakausap siya ni Will mula sa mga ilaw. Pagkatapos ay naisipan ni Joyce na magpinta ng mga letter sa pader na katabi ng Christmas lights upang makausap ng mas maayos si Will. Ngunit mula sa mga ilaw ay nasabi ni Will ang katagang takbo at biglang lumabas sa pader ang walang mukhang Demogorgon. Nagmadaling tumakbo nga si Joyce palabas ng bahay nila at nakita siya ni Jonathan sa daan. Maya-maya ay nagtungo si Chief Hopper sa bahay ni na Joyce upang imbestigahan ang pader kung saan lumabas ang nilalang na nasabi sa kanila ng babae. Pagkatapos ay malungkot na sinabi ni Jim kay Joyce na natagpuan nila ang labi ni Will sa quarry at hinihinala nilang nahulog roon ang bata. Pero hindi naniwala si Joyce kay Hopper dahil nakausap niya kanina lang ang anak mula sa mga Christmas lights. Ilang saglit pag-uwi ni na Mike sa bahay nila ay ginamit ni Eleven ang kapangyarihan niya upang iparinig sa kaibigan ang boses ni Will mula sa supercom radio nila at upang patunayan kay Mike na buhay ang kaibigan nila. Kinaumagahan ay nalaman ni Chief Hopper na mula sa ibang lugar ang nag-autopsy sa labi ni Will at hindi ang tauhan nila. Kalaunan nang nakita ng mag-ina ang labi ni Will ay galit na nasabi ni Joyce na hindi iyon ang anak niya. Sa kasalukuyang iyon ay sinabi ni Mike kina Lucas na sa tulong ni Elle ay narinig niya sa supercom ang boses ni Will at napagplanuhan nilang dalhin ang dalagita sa mas malakas na radyo upang makausap ang kaibigan nila. Pagkatapos ay pinagsuot ni na Mike si Eleven ng disguise. Maya-maya ay nalaman ni Steve kay Nancy na nagsimulang mawala si Barbara mula sa house party niya at labis na nangamba siyang magagalit sa kanya ang mga magulang niya kapag nalaman nila ito. Ngunit kinasama iyon ng loob ni Nancy dahil mas dapat silang mangamba sa pagkawala ni Barbara at galit na inalisan ang boyfriend niya. Sa sunod na eksena ang sundalong si Shepard ay inatasan ni Dr. Brenner na pumasok sa kakaibang butas sa pader kung saan nagmula ang nilalang. Ngunit hindi nagtagal ay habang nasa loob ay tila may umatake kay Shepard at paghila ni na Dr. Brenner ng lubid ay maliit na parte na lang ang natira sa sundalo. Samantala kasama si Karen ay kinausap si Nancy ng mga pulis patungkol sa mga pangyayari bago mawala si Barbara at pinaliwanag niya ang lahat sa kanila. Maya-maya pag-uwi ni Nancy sa bahay nila ay pinagdikit niya ang napunit na litrato ni Barb at napansin rito ng dalaga ang nilalang na nakita niya sa swimming pool nakaraan. Maya-maya ay nilapitan ni Nancy si Jonathan at pinakita niya sa kanya ang litrato ng nilalang mula sa napunit na litrato ni Barbara. Nasabi pa ni Nancy na nakita niya ang walang mukhang nilalang sa pool nakaraan at naalala ni Jonathan na nakita rin ito ng ina niya sa bahay nila. Pagkatapos ay naisipan ni Jonathan na mag-develop ng mas malaking litrato ng Demogorgon at nakumpirma ni Nancy na yun nga ang nakita niya sa pool. Sa kasalukuyang yun ay sinundan ni Chief Hopper sa isang bar ang isang state trooper na kumuha sa labi ni Will mula sa ilog. Nang nainis ang trooper sa pagtatanong ni Jim ng tungkol sa labi ay galit na binugbog niya ito sa labas ng bar hanggang sa inamin nitong peke ang pagkuha nila sa labi.
Kalaunan ay napansin ni Jim na minamatyagan siya ng isang lalaki mula sa kotse ngunit agad na umalis ito ng lugar pati na ang state trooper. Sa sunod na eksena kasama si Eleven ay pumasok sina Mike sa Hawkins Middle School. Ngunit agad na nakita sila ng teacher nilang si Clark at pinunta nito ang grupo sa nagaganap na gathering dahil sa pagkawala at pagkamatay ni Will. Subalit nakita ni Mike ang mga bullying classmate nilang sina Troy at James na ginagawang katatawanan ang pagpupulong. Kalaunan nang natapos ang gathering ay matapang na tinulak ni Mike si Troy pero nang gugulpihin siya ng bully ay agad na pinigilan siyang makakilos ni Elle at pinaihi pa siya sa pantalon niya. Pagkatapos ay nagtungo ang grupo sa silid kung nasaan ang makabagong AV radio ng school habang si Joyce ay sinusubukang kausapin muli si Will mula sa mga Christmas lights. Pag-upo ni Elle sa radyo ay biglang namatay ang mga ilaw at narinig nila ang pagtawag ni Will kay Joyce mula sa bahay nila. Nagmadaling winasak ni Joyce ang wallpaper ng pader at nakita niya si Will na tila nakakulong sa ibang dimensyon hanggang sa tuluyan na itong nagsarado at bumalik sa normal na anyo ang pader. Bigla namang sumabog ang AV radio ng school at nawala ng malay si Eleven kaya't binuhat siya ni Mike palabas. Samantala si Joyce ay winasak ang pader nila ngunit wala siyang nakita rito. Sa sunod na eksena ay nagtungo si Chief Hopper sa morgue at ginulpi niya ang bantay sa pinto upang makapasok sa loob. Pagkatapos ay nilabas ni Jim ang labi ni Will at hiniwi niya ang laman nito. Ngunit peking labi pala ito at mga bulak lang ang laman sa loob. Ilang saglit ay naisipan ni Chief Hopper na palihim na pumasok sa Hawkins Laboratory upang hanapin si Will. Sa kasalukuyang iyon ang ex-husband ni Joyce na si Lonnie ay binisita ang babae at niyakap siya nito. Pagkatapos ay habang umiinom ng alak ay nasabi ni Lonnie na napunta siya roon dahil bukas na ang libing ni Will. Ngunit hindi pinaniwalaan ni Lonnie ang lahat ng paliwanag ni Joyce tungkol sa pagkausap niya sa anak nila mula sa mga ilaw at sa pader. Sa kasalukuyang iyon ay nagawang mapasok ni Chief Hopper ang gusali ng Hawkins Lab hanggang sa makarating siya sa silid ng batang pinag-eksperimentuhan ni Dr. Brenner. Ilang saglit ay pinigilan si Jim ng ilang empleyado pero magaling na napabagsak niya ang isa at ang isa naman ay nakuhaan niya ng baril pati na ang access card nito. Pagkatapos ay napasok ni Chief Hopper ang basement kung nasaan ang kakaibang malaking butas sa pader ngunit mabilis na napabagsak siya ng mga security personnel ng laboratory. Maya-maya ay nagtaka sina Mike kung nasaan nga ba si Will at nasabi ni Eleven na nasa upside down ito. Biglang na-realize ni Mike na nasabi kagabi ni Elle na nagtatago si Will sa bahay nila at posibleng totoong nasa upside down na dimensyon ng kaibigan nila. Sa sunod na araw ay narinig ni Dr. Brenner ang recording ni Mike na nakikinig sa boses ni Will at na-realize niyang kasama nila si Eleven. Kalaunan ay mabigat ang kalooban na dumalo si Joyce sa libing ni Will na kasama ang lahat ng mga kamag-anak at mga kaibigan nila. Samantala nagising si Chief Hopper na nasa loob na ng bahay niya at nagmadali siyang lumabas dala ang baril niya pero walang tao sa paligid. Naisipan naman ni Jim na maghalongkat sa mga kagamitan niya at kalaunan ay nakita niya ang isang microphone na naset ni Dr. Brenner. Maya-maya matapos ang libing ay napagplanuhan ni Jonathan at Nancy na hanapin at patayin ang nilalang na pumatay kina Will at Barbara. Sa kasalukuyang yun ay tinanong ni Mike kay Mr. Clark kung paano makakapaglakbay papunta sa ibang dimensyon. Bagaman isang teorya lang ang lahat ay pinaliwanag ni Clark sa kanila na mangangailangan ng napakalakas na enerhiya upang mabuksan ang gate papunta sa ibang dimensyon. Ngunit kung may makapagbukas ng gate ay magkakaroon ng problema ang gravity sa paligid nito. Maya-maya pagbalik sa basement ay na-realize ni Dustin na dahil nababago ng gate ang gravity sa paligid nito at dahil na-a-attract ang mga compass sa gravity ay gamit ang mga ito ay mahahanap nila ang nakabukas na gate ng dimensyon kung nasaan si Will. Sa sunod na eksena ay nakita ni Joyce sa bag ni Lonnie ang contact number ng isang lawyer para sa pag-asikaso ng accidental death claim ni Will. Galit na nasabi naman ni Joyce kay Lonnie na napunta lang pala siya roon para sa pera at pilit na pinalayas niya ang asawa sa bahay nila. Maya-maya ay sinimulan ng sundan ni Mike ang compass nila pahilaga upang hanapin ang dimensional gate. Sa kasalukuyang yun ay pumunta si Chief Hopper sa bahay ni Joyce at hindi niya pinagsalita ang babae. Pagkatapos ay naghanap rin siya ng microphone na posibleng naset roon ng Hawkins Lab pero wala siyang nakita. Sinabi naman ni Jim kay Joyce na nalaman niyang peke ang labi ni Will at tama siya sa simula pa lang. Kalaunan ay napansin ni Dustin na bumalik sila sa lugar na sinimulan nilang libutin. Pagkatapos ay na-realize ni Lucas na kinontrol ni Eleven ang mga compass nila upang hindi nila mahanap ang gate at nakita niya ang dugo sa damit ni Elle na katunayang pinunasan ng dalagita ang ilong dahil sa paggamit ng kapangyarihan niya. Inamin ni Eleven na mapanganib ang pupuntahan nila ngunit nakapagbitaw si Lucas ng mga masasamang salita kay Elle at galit na inaway siya ni Mike. Ginamit naman ni Elle ang kapangyarihan niya upang mailayo si Lucas at pagbangon ng binatilyo ay inis na inalisan niya ang grupo. Ngunit napansin ni Mike na biglang nawala si Eleven.
Pagsapit ng gabi ay sinimulan nina Jonathan at Nancy ang paghahanap sa misteryosong nilalang at kalaunan ay nakakita sila ng isang hayop na nasagasaan ng kotse. Subalit biglang may kumuha sa hayop na labis na kinagulat nila at naghiwalay ang dalawa upang hanapin ito sa paligid. Hindi nagtagal ay nakakita si Nancy ng isang butas sa puno na nababalot ng kakaibang likido at naisipan niyang pasukin ito. Laking gulat na mapansin ni Nancy na tila nasa ibang dimensyon na siya, ngunit nang nakita siya ng Demogorgon ay nagmadali siyang tumakbo palayo sa nilalang. Samantala napansin ni Jonathan ang mga gamit ni Nancy sa lapag at hinanap niya ang dalaga sa kakahuyan. Kalaunan ay narinig ni Jonathan ang pagsigaw ni Nancy ng pangalan niya at sinabihan niya ang dalaga na sundan ang boses niya. Hindi nagtagal ay lumabas ang kamay ni Nancy mula sa butas at agad na hinila siya ni Jonathan palabas bago magsarado ang butas. Maya-maya ay naisipan ni Steve na umakyat sa bubong ng bahay ni Nancy, ngunit nakita niya sa bintana ang girlfriend niya na kasama si Jonathan sa loob. Pero dahil labis na natatakot si Nancy nang dahil sa nangyari sa kanya kanina ay nakiusap siya kay Jonathan na samahan siyang matulog sa silid niya. Napunta ang panahon sa nakaraan kung kailan si Dr. Brenner na tinatawag na Papa ni Eleven ay pinasok siya sa isang sensory deprivation chamber na tinawag nilang bathtub. Pagkatapos ay napunta ang isip ni Elle sa void at nakita niya sa di kalayuan ang isang Demogorgon na kumakain. Subalit nang sinubukan niyang lapitan ang Demogorgon ay labis na natakot siya sa nilalang at aksidenteng nabuksan niya ang gate ng upside down. Sa kasalukuyang panahon ay kinuwento ni Jim kay Joyce na nakakita siya ng isang silid ng bata sa Hawkins Laboratory, kaya't posibleng doon namamalagi ang anak ng babaeng si Terry Ives na ang nagdemanda noon kay Dr. Brenner. Kinaumagahan ay makikita si Eleven na mag-isang natulog at namalagi sa kagubatan. Samantala si Nancy ay nasabi kay Jonathan na sa tingin niya ay na-attract ang nilalang sa dugo ng hayop at posibleng magamit nila ito upang mahuli ang halimaw at maligtas sina Will at Barbara. Sa kasalukuyang iyon ay nagtungo si Eleven sa isang grocery store upang kumuha ng mga pagkain ng hindi nagbabayad at nang lalapitan siya ng isang empleyado ay pinigilan niya ito ng ilang beses gamit ang kapangyarihan niya. Sa sunod na eksena ay pinaalala ni Dustin kay Mike na isa sa roles nila ay kung sino ang nagsimula ng away ay siya ang makikipag-ayos. Kaya't pagpunta ng dalawa sa bahay ni na Lucas ay humingi ng patawad si Mike sa kaibigan. Ngunit nasabi ni Lucas na makikipag-ayos lang siya kung hindi na nila isasama sa grupo si Eleven dahil isa siyang traidor, pero agad na tumanggi si Mike. Napagdesisyonan naman ni Lucas na mag-isang hanapin ang gate upang mahanap si Will. Sa kasalukuyang iyon sina Hopper at Joyce ay pinuntahan ang bahay ni Terry Ives at nakaharap nila ang kapatid nitong si Becky. Ngunit napansin ni na Joyce na kahit anong pakikipag-usap nila kay Terry ay hindi siya umiimik o kumikilos. Pinaliwanag ni Becky na sumailalim si Terry noon sa MK Ultra project ng Hawkins Lab nang hindi niya alam na buntis pala siya. Makalipas ang ilang buwan ay nakunan si Terry, pero naniniwala siyang ang anak niyang pinangalanan niyang Jane ay naipanganak niya na may mga abilidad. Samantala sina Jonathan at Nancy ay bumili ng mga sandata sa isang gun shop, ngunit kalaunan ay nakita ng dalagita sa movie theater ang malaswang graffiti tungkol sa kanya. Pagkatapos ay galit na hinarap ni Nancy sina Steve sa kalapit na iskinita at sinampal niya siya. Nakita pala ni Steve si Nancy sa silid niya na kasama si Jonathan, ngunit nang pinaalis siya sa iskinita ng binata ay inalipusta ni Steve ang pamilya niya upang mag-away sila. Pero sa gitna ng suntukan ng dalawa ay lumapit sa kanila ang mga pulis at nagawang makatakbo ni na Steve habang si Jonathan ay nadakip ng mga otoridad. Sa sunod na eksena ay sinimulang hanapin ni na Mike at Dustin si Eleven sa kakahuyan, ngunit galit na hinarap sila ni na Troy at James. Tumakbo ang dalawa palayo sa mga bully, ngunit nagawa silang ma-corner ng mga ito. Pagkatapos ay pinagbantaan ni Troy si Mike na tatanggalan niya ng mga ngipin si Dustin kung hindi siya tatalon sa kalapit na bangin. Si Mike naman ay napilitang tumalon sa bangin, pero napansin ni na Troy na lumutang sa ere ang binatilyo bago lumipad pabalik sa grupo. Nagmadaling lumapit sa kanila si Eleven at binalian niya ng kamay si Troy, kaya tumakbo palayo ang dalawa. Ngunit biglang bumagsak si Elle at inamin niya kina Mike na siya ang aksidenteng nakabukas ng gate. Gayunpaman ay nagpasalamat si Mike kay Elle sa pagligtas niya sa kanya. Sa kasalukuyang iyon ay sinimula ni Lucas na hanapin ang gate at napansin niya ang isang lalaki sa repair van na tila minamatyagan siya. Maya-maya, gamit ang compass ni Lucas ay napunta siya sa Hawkins Laboratory at napansin niyang nandoon ang gate. Habang ang lalaking nasa van pala ay tauhan ni Brenner at nasundan nito sina Mike pabalik ng bahay nila. Kalaunan ay napansin ni Lucas ang mga repair van na palabas ng laboratory. Samantala sina Joyce ay pinuntahan si Jonathan sa kustodiya ng mga pulis, ngunit nakakita pa ang mga ito ng mga sandata sa kotse ng binata. Pinaliwanag naman ng dalawa kina Jim at Joyce ang lahat ng nangyari sa kagubatan dahil plano nilang iligtas si Will at Barbara.
Kalaunan ay nagpunta sa presinto ang ina ni Troy upang ireklamo ang bumali sa kamay ng binatilyo. Pinaliwanag ni Troy kay Chief Hopper na isang batang babaeng may manipis na gupit at may mga abilidad ang bumali sa kamay niya. Labis na kinagulat ni Jim ang nalaman at nasabi pa ni Troy na madalas nakasama ni Mike ang batang babaeng ito. Sa sunod na eksena ay nagmadaling sinabihan ni Lucas sina Mike na papunta sa bahay nila ang mga masasamang tao. Nang napansin ni Mike ang pagdating ng napakaraming repair van ay agad na sumakay sila sa mga bike nila palayo ng bahay. Hindi nagtagal ay nakasalubong ni Mike si Lucas sa daan at nang na-corner sila ng mga repair van ay inangat at hinarang ni Eleven sa mga kalaban ng isang sasakyan upang makatakas sila sa mga ito. Ilang saglit nang tuluyan na silang nakalayo kina Dr. Brenner ay humingi ng patawad si Lucas kay Elle sa mga masasamang nasabi niya sa kanya nakaraan. Hindi nagtagal ay nakita ni Dustin ang isang helicopter na pinaghahanap sila at mabilis na nagtago ang grupo sa kalapit na abandonadong bus. Maya-maya ay naisipan ni Dr. Brenner na magpanggap na mga FBI agents upang mahalughog ang buong bahay ni Mike hanggang sa makita nila sa basement ang hibla ng wig ni Eleven. Kumuha pa ng ilang kagamitan ni Eleven ang mga agents at pinaliwanag ni Brenner na malaki ang posibilidad na tinago ni Mike sa bahay nila ang batang iyon at nasa matinding panganib ang anak nila rito. Sa kasalukuyang iyon ay labis na pinagsisihan ni Steve ang pagprank nila kay Nancy at nagalit siya kina Tommy at Carol. Pagkatapos ay inis na inalisan ni Steve ang dalawa at nagboluntaryo siya sa pagtanggal ng graffiti sa teatro. Maya-maya kasama sina Nancy ay nakita ni Chief Hopper ang paghalughog ni Dr. Brenner sa bahay nila. Pero upang mahanap sina Mike ay naisipan ni Jonathan na gamitin ang supercom ni Will at kinontak nila ang grupo. Kahit pa nag-aalinlangan ay sinabi ni Mike kina Jim ang lokasyon nila ngunit hindi nagtagal ay napansin nilang nagpuntahan ang mga kalaban sa lugar. Pero mabilis na napabagsak ni Chief Hopper ang mga ito bago pasamahin sa kanya ang mga kabataan. Sa sunod na eksena ay nagkita ang lahat sa bahay ni Joyce at pinaliwanag sa kanila ni Mike ang tungkol sa mga abilidad ni Eleven pati ang gate ng upside down na nasa Hawkins Laboratory. Pinakiusapan naman ni Joyce at Nancy si Eleven na hanapin sa upside down sina Barbara at Will. Ngunit hindi ito magawa ni Elle dahil labis na nanghina na siya mula nang napataob niya ang isang van kanina. Pero matapos na mahimasmasan sa banyo ay na-realize ni Elle na mahahanap niya sila gamit ang bathtub. Naisipan naman ni Dustin na tanungin si Mr. Clark kung paano makakagawa ng sensory deprivation chamber at kahit labis na nagtataka ay sinabi nga ng teacher ang lahat ng bagay na kailangan ng binatilyo upang makagawa siya ng chamber. Agad na kumuha sina Chief Hopper ng ilang sako ng asin sa kusina ng Hawkins Middle School at mula sa gym ng eskwelahan ay nagset sina Lucas ng inflatable pool bago nila ito lagyan ng maligamgam na tubig. Pagkatapos ay sinuot ni Eleven ang nagawang goggles ni Joyce at nilublob na niya ang sarili sa pool. Hindi nagtagal ay napunta ang isip ni Elle sa void ngunit nakita niya roon si Barbara na wala ng buhay. Pero mula sa loob ng Castle Byers ay nakita ng dalagita si Will na labis na nanghihina. Nagmadali namang nagtungo sina Chief Hopper at Joyce sa Hawkins Laboratory upang pasukin ang gate at makuha si Will. Ngunit pagdating ng dalawa sa harap ng gusali ay agad na napalibutan sila ng mga security guard. Maya-maya ay biglang may umatake kay Will mula sa loob ng Castle Byers. Kalaunan ay dinakip sina Chief Hopper at Joyce ni Dr. Brenner at kinulong sila sa mga silid ng laboratory. Kinaumagahan sina Nancy at Jonathan ay naisipang mag-set ng mga trap sa bahay nila upang mapapunta roon ang Demogorgon at upang mapatay nila ito. Samantala si Jim ay nakipagkasundo kay Brenner na sasabihin niya sa kanila kung nasaan si Eleven at napangakong hindi nila ipagsasabi ang operasyon ng laboratory kung tutulungan nila silang makuha si Will sa loob ng gate. Sumang-ayon si Dr. Brenner kay Hopper at pinagsuot niya sila ni Joyce ng mga hazmat suit bago pumasok ang dalawa sa upside down. Habang ang doktor kasama ang malaking hukbo ng mga sundalo niya ay pinuntahan ang lokasyon ni Eleven, samantala sina Jonathan at Nancy ay hiniwa ang mga palad upang mapapunta sa bahay ang Demogorgon ngunit nang naglagay sila ng mga benda sa kamay ay biglang nagpunta roon si Steve upang makipag-ayos sa dalaga. Pinilit naman ni Steve na pumasok sa bahay ngunit biglang nag-blink ang mga Christmas light at agad na sumugod sa loob ang Demogorgon. Nagmadaling pumasok ang tatlo sa silid ni Jonathan ngunit kalaunan ay napansin nilang nawala ang halimaw sa bahay. Hindi nagtagal ay nag-blink uli ang mga ilaw at mabilis na inatake ng Demogorgon si Jonathan. Matapang na pinagbabaril ni Nancy ang nilalang ngunit agad na naubusan siya ng bala pero si Steve ay buong lakas na pinalo ng baseball bat ang Demogorgon hanggang sa maipit ang paa nito sa trap na naset ng dalawa sa sahig. Pagkatapos ay naghagis si Jonathan ng lighter sa halimaw upang masunog ang buong katawan nito subalit nang inapula ng binata ang apoy ay nawala ang nilalang. Samantala sina Chief Hopper ay narating na ang Castle Byers na bersyon ng upside down ngunit wasak na ito at wala roon si Will.
Patuloy naman na naglakad sina Joyce papunta sa bersyon ng bahay nila ng Upside Down upang hanapin Ron ang bata. Sa sunod na eksena ay habang nasa school gym pa rin ang grupo ay naisipan ni Dustin na ikuha si Eleven ng makakain mula sa kusina ng eskwelahan. Habang si Mike ay inamin kay Elle na gusto niya siya at hinalikan niya ang dalagita na kinagulat nito. Subalit dumating na sa lugar sina Dr. Brenner at nagmadaling naghanap ang grupo ng matataguan. Hindi nagtagal ay nagawang ma-corner sina Mike ni Connie pero si Eleven ay ginamit uli ang kapangyarihan niya upang mapabagsak ang mga ito ngunit biglang nanghina siya. Kalaunan ay nilapitan ng grupo ni Dr. Brenner at dinakip ng mga sundalo sina Mike, nilapitan ng doktor si Eleven upang kunin siya. Pero dahil sa nagkalat na dugo ng mga napabagsak na sundalo ng dalagita ay biglang sumugod sa eskwelahan ang Demogorgon at inatake nito si Brenner. Ang tatlo naman ay nagmadaling binuhat si Elle palayo sa mga sundalo at pinasok nila siya sa isang silid ngunit kalaunan ay pumasok roon ng halimaw. Pero kahit palabis na nanghihina ay malakas na pinatalsik ni Eleven ang nilalang at malungkot na nagpaalam siya kina Mike bago niya wasakin ang buong katawan ng Demogorgon. Subalit pagkatapos ay napansin ng tatlo na biglang nawala si Eleven na labis na kinalungkot ni Mike. Sa kasalukuyang yon ay sinundan ni Hopper ang bakas ng dugo sa daan hanggang sa mapunta sila sa madilim na bersyon ng Hawkins Library. Kalaunan ay nakita nila sa loob si Will at agad na tinanggal ni Jim ang nakakabit na bagay sa bibig ng binatilyo. Nang napansin ng dalawa na walang malay si Will ay pinagtulungan nilang i-resuscitate ang bata hanggang sa magkamalay siya. Makalipas ang ilang araw ay labis na natuwa sina Jonathan at Joyce na makitang nagising na si Will sa ospital. Ang mga kaibigan naman niya ay excited na kinuwento sa kanya ang mga karanasan nila pati na ang tungkol kay Eleven. Samantala habang nasa labas ng ospital ay sumakay si Chief Hopper sa kotse ng mga di makilalang mga kalalakihan. Makalipas ang isang buwan sa panahon ng Christmas Eve, kasama si Will ay masayang naglaro uli sina Mike ng Dungeons and Dragons board game sa basement nila. Kalaunan ay sinundo na ni Jonathan ang kapatid niya at habang nasa daan ay binigyan siya ni Nancy ng Christmas gift bago siya nito halikan sa pisngi. Pero makikitang ipinabibigay pala ni Steve kay Nancy ang regalo para kay Jonathan. Habang nasa kotse naman ay binuksan ni Will ang regalo at nakita nilang isa pala itong bagong kamera. Samantala si Jim ay nagtungo sa kagubatan upang mag-iwan ng mga pagkain sa isang box. Maya-maya pagbalik ni Jonathan sa bahay nila upang kumain ng Noche Buena ang hinanda ni Joyce ay pumasok saglit si Will sa banyo. Ngunit biglang napasuka ang binatilyo ng kakaibang bagay sa lababo bago niya makita ang upside down ng ilang segundo. Pagkatapos ay bumalik si Will sa hapagkainan na tila walang nangyari. Dito na nagwawakas ang astig na istorya ng Palabas Mga Huwan. Kung natuwa at nagustuhan nyo ang ating tinampok na pelikula ngayong araw ay maaari nyo rin panuorin ang iba pang mga Tagalog recaps natin sa main page ng ating channel, at syempre huwag nyong kalimutan na mag-like, subscribe at mag-hit ng notification bell dahil marami pa tayong tatampok na exciting na mga pelikula sa mga susunod na linggo. See you on the next one mga Huwan.